authorities gave. One of the most challenging ito actually kasi complex at saka masyadong widespread. Kaya hindi mo alam kung saka tutungo kasi nakakahilo. Kung ano yung uunahin mo. Is it also the worst that you've seen so far? I think so, yes. Even worse than yung Napoles. Senator Ping has his work cut out for him. Sa dami ng mga pangalang lumulutang at laki ng pera na umano'y pinaghahati-hatian, tila dinaig na raw ang pork barrel scam. Mapakapwa mambabatas man o opisyal ng gobyerno, ipapatawag daw sa Senado. Nahuli rin ng pagdala umano ng kickback sa Senado. Hanggang saan kaya aabot ang anomalyang ito? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Para sa mga kaibigan natin sa Maguindanao, Mapia Magabi. Simulan na natin ang agenda. Taga WJ Construction, dumalaw umano sa Senado para magdala ng obligasyon. CCTV footage ng hinihinalang money delivery, hawak daw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ilang DPWH official at kontraktor kinasuhan na sa ombudsman, kabilang sa kanila ang tinaguriang BGC Boys. Mga kilos protesta laban sa korupsyon, kinakasana. Mga residente sa Forbes Park nangangamba raw sa seguridad. Resibo pa more, Congressman Arjo Atayde dati nang nakasama si dating District Engineer Henry Alcantara sa PBA semifinals. Marcos Day ginunita sa Ilocos Norte, pero presidential sister at Senador Amy Marcos no-show. Kilalang Trump ally at right-wing activist na si Charlie Kirk, patay sa pamamaril. At silipin ang engranding couture comeback ni Filipino designer Mark Baumgartner. Tila may bagong ebidensya. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may nagdadala ng tinatawag na obligasyon sa Senado o ang hinihinalang lagay o kickback sa mga proyekto. Nahuli kang pangaraw ito. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Mukhang nagpapadala ng payola o kickback sa Senado ang isang kontratista. Yan ang panibagong pasabog ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. August 19 daw ang date stamp ng CCTV footage ng pagbisita ni Mina sa isang office dito sa Senado. Pero hindi muna ito pinangalanan ni Lacson. Si Mina ng WJ Construction ang una ng nilantad ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez na di umano'y kontratistang nag-aabot ng payola sa isang Beng Ramos na kinilala niya bilang staff ni Senator Jinggoy Estrada. Ibinunyag pa niya ang screenshots ng usapan nila ni Mina noong 2022. Pero kalaunan, natuklas ang staff pala ng Senate Blue Ribbon Committee si Ramos. Nanganganib ngayon ang employment ni Ramos na nilipat sa Senate Motor Pool. Posibleng hindi na raw siya ma-renew sa susunod na taon. Ipapasampina na rin ni Lacson ang operator ng CCTV para siya na raw ang magdetalye ng footage.
Matatanda ang inakusahan din ni Hernandez si Estrada sa di umano'y 30% commission o kickback nito sa 355 million worth of insertion sa 2025 budget. Itinanggi na rin ito ng senador. Sinuri ng opisina ni Lacson ang nasabing milyones at tumugma ito sa isang insertion sa BICAM. Pero hindi pa nila matutukoy kung sino ang nag-insert o proponent nito. Si dating Senate Finance Committee Chair Grace Poe lang daw ang makakasagot nito. Papag-usapan natin si Senator Grace Poe para ma-identify kung saan or kung sino yung nag-insert ng 355 million na yung. Awarded na raw sa ilang projects ang pondo at pinag-aaralan pa ito ni Lacson. Kaya naman muli niyang idiniin ang mas pagiging transparent ng budget process para mapangalanan na ang sinumang proponent na magsisingit ng items sa national budget. Bilang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair, tuloy lang daw ang pagkalap nila ng ebidensya tungkol sa anomalous flood control projects. Pero kumpara sa pagtakbo ng komite sa ilalim ni Senator Rodante Marcoleta, iimbitahan lang daw niya ang resource persons na kailangang pagsalitain. At sa halip na Lunes, sa Huwebes, September 18 na ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Tila kakabit na ng pangalan ni Senador Jinggoy Estrada ang kontrobersya. Sa ikatlo kasing pagkakataon, nadadawit na naman siya sa anomalya. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Senator Jinggoy Estrada, the bad one came at 9:09. Nag-umpisa sa biruan sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal na muntik nang mauwi sa pikunan. Silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. So, safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Kapal ng mukha mo. Pero napika na sa Estrada nang idawit ni Engineer Bryce Hernandez ang pangalan niya sa pagdinig sa Kamara. Tumanggap daw ang senador ng kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our District Engineer Henry Alcantara. I have been jailed. I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Hindi ito ang unang pagkakataon na makaladkad si Senator Jinggoy sa isang kontrobersiya. Nakulong na siya noong Abril ng 2001 kasama ang kanyang ama na si Nooy Pangulong Joseph Estrada na nakasuhan ng plunder. Pero napalaya makalipas ang 2 taon at kumandidatong senador noong 2004 at nanalo. 2007, acquitted siya sa kaso. Pero noong 2014, muli siyang nakulong matapos madawit sa multimilyon peso pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Matapos umanong ilagay sa mga bogus na proyekto ang kanyang PDAF na nagkakahalagang 183 million pesos. Nakapagpiyansa si Estrada at pansamantalang nakalaya noong 2016 habang dinidinig ang kaso sa Sandigan Bayan. Tumakbo siya muli bilang senador noong 2022 at nanalo. Enero ng 2024, binasura ng Sandigan Bayan ang kasong plunder kaugnay ng PDAF scam. Pero guilty sa kasong direct at indirect bribery. Ang nasabing mga kaso ay nabasura rin noong Nobyembre. Kaya hindi niya maiwasang biruin si Senator Robin Padilla sa isyu ng pagkakakulong ng tinagurian noong bad boy ng pelikulang Pilipino. Senator Robin, ilang taon kayo nakulong? Po? Ilang taon kayo nakulong? 3 taon at kalahati po. Opo. Kasi napapansin ko yung nakukulong ni Senador. Si Estrada ang nagmosyon sa Blue Ribbon Committee para ipakontep si Hernandez at malagay sa kustodiya ng Senado. Kaya suspecha niya, niresbakan lang siya ni Hernandez. Sa kanyang social media post, binalik ni Estrada ang tanong, kung safe kaya tayo? Caption sa kanyang posted na larawan ng mga batang Tereredon at Bryce Hernandez
na magkaklase raw sa Lourdes School of Quezon City. Bagay na itinama naman ng ilang netizen na batchmate ang dalawa at magkaibang section sila. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Pumirit si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na isailalim siya sa Witness Protection Program. Kinwestiyon din ng kanyang abogado ang paglipat sa kanya sa Pasay City Jail. Gayong hindi pa naman daw siya akusado. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Pumalag ang kampo ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa paglipat sa kanya sa Pasay City Jail mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. We don't even understand why it's filed here. And the proponent, or might I say the movant, ay isang tao na si Bryce mismo ang nag-akusa. Kagabi, dinala sa Pasay City Jail si Hernandez alinsunod sa utos ng Senado na iminusyon ni Senator Jinggoy Estrada. Sa House Infrastructure Committee hearing noong Martes, idinawit ni Hernandez si Estrada at Senator Joel Villanueva sa mga maanumalyang flood control project sa Bulacan. Pinalipas lang ng kampo ni Hernandez ang gabi at kaninang umaga ay agad silang naghain ng petition for a writ of amparo sa Pasay City Regional Trial Court, Branch 112. Hangad nila na mabigyan si Hernandez ng temporary protection order at isailalim ito sa Witness Protection Program dahil sa mga bantang anilay lumala matapos nitong isiwalat ang mga nalalaman sa flood control scandal. The PNP Custodial Facility is actually a better option. Ang client ko, he is not yet accused of anything nor convicted. Tapos dinadala natin yan sa Pasay City Jail. What signal is the Senate trying to impress? Nasa Senado ang legal custody ni Hernandez. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, gusto niyang manatili si Hernandez sa Senado pagkatapos ng susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Irerekomenda niya raw ito kay Senate President Tito Soto. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Nadamay na rin sa investigasyon sa flood control scandal ang love life ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Lumalabas kasi ngayon na hindi lang pala isa ang kanyang naging asawa. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Sinabi ni former Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez nang humarap siya sa Senado noong isang araw na dating empleyado ng GSIS ang kanyang asawa. Ano yung trabaho ng asawa mo? Dati po siyang nasa GSIS. Magkano ang sweldo niya? Hindi ko po alam, Your Honor. So magkano yung Lamborghini? 30 million? Pero tila kasing kasalimuot ng flood control projects ang love life ni Hernandez. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, ikinasal noong 2023 si Hernandez kay Rica Fausta Abacan sa Tagaytay Highlands. Pero base sa Politico.com, tila questionable raw kung sino ang legal wife ni Hernandez. Dahil ayon sa mga dokumentong kanilang nakuha, isang DPWH employee rin ang naunang partner niya. Sa isang September 3 memorandum ng DPWH Central Office, naghain ng isang resignation ang isang Mel Clarice Santo Domingo mula sa kanyang posisyon na OIC Division Chief ng Technical Services Division habang kainitan ng issue sa flood control anomalies. Ang kanyang ranggo, isang Engineer 4 ng DPWH o may minimum salary grade 18 hanggang salary grade 22 o buwan ng sweldo ng hindi bababa sa 40 hanggang 67,000 pesos. Base sa kanyang personal data sheet noong 2022, legal spouse ni Santo Domingo si Hernandez. Kahit na ayon sa ilang malapit na kaibigan nito, 9 years na raw legally annulled ang dalawa. Ayon sa Politico.com, the only way to settle the matter is through official annulment documents, lalo na't mahaba at matagal umano ang proseso ng annulment sa bansa. Samantala, kwestiyon naman ng mga senador kung paano nakabili ng luxury sports cars si Hernandez at ang umano'y asawa nito, matapos sabihin ni Hernandez na 70,000 pesos lang ang kanyang buwan ng sweldo. Pagbayad ang taxes, ang Lamborghini Urus is 30 million. Ang Toyota Supra is about 10.8 million. Ang Dodge nasa mga 9.2 million. So kung may sweldo kang 70,000 naman, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Your Honor, yung pong Lamborghini Urus is may share po doon, nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako. Ang balita ko, pumunta ka rin sa tindahan ng kotse. Tinuro lang na asawa mo, ito gusto ko, binili mo kaagad cash. Hindi po totoo yan, Your Honor. Magkano pinapatalo mo sa casino? With all due respect, Senator Sherwin.
Sa pera ko po, wala po akong pinapatalo, Your Honor. Sa isang expose ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, inilahad nito na nasa halos 1 billion pesos na ang kabuuang nalustay ng 5 DPWH Bulacan 1st Engineering District officials. Pinakamalaki rito ang kay Bryce Hernandez na aabot sa 435 million pesos. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Tinuluyan na formal ng sinampahan ng reklamo sa ombudsman ng mga contractor at opisyal ng DPWH na dawit sa flood control scandal. Habang buhay sila sa bilangguan kapag napatunayang guilty. Narito ang agenda report ni Elijah Bonzo. Upon the directives of the President himself, we are here at the Ombudsman to file the first among many cases against those who need to be held accountable. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo ang tinaguriang BGC Boys na sina former Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Construction Section Chief JP Mendoza. Sa contractors naman, kasama sina Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Sally Santos ng Sims Construction and Trading, Robert Imperio ng IM Construction Corporation at sina Maria Roma Rimando at Sara Discaya ng St. Timothy Construction Corporation. Haharap sila sa mga kasong violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation through falsification of public funds, and violation of the Government Procurement Act. Non-bailable at life imprisonment ang parusa nito. Lahat ng kailangang managot, dapat managot. Kahit kilala niya, kaibigan niya, kaalyado niya, lahat dapat managot. Simula pa lang po ito, habang po wala pa ang independent commission na itatayo pa lamang ng ating Pangulo, ang DPWH po muna ang magfa-file ng mga complaint na ito. At marami pa pong mga complaint sa mga susunod na linggo. Ayon kay Dizon, agad na isususpend ang iba pang DPWH officials na mapatutunayang sangkot sa anomalya. Sa nilulutong Independent Commission ng Office of the President, handa raw ang DPWH na makipagtulungan dito. Anila, desidido sila na magbigay ng mga dokumento at testimonya na makatutulong para mapabilis ang investigasyon ng komisyon. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Sa pagtindi ng pangangalampag sa gobyerno, takot na ang mga residente ng isang exclusive village sa Makati. Lumabas kasi ang mga impormasyon na posible silang madamay sa kilos protesta laban sa mga sangkot sa flood control scandal. 2,000 pulis ang ide-deploy ng PNP para matiyak ang seguridad sa lugar. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. live mula sa McKinley Road sa Makati. Hannah, kamusta ang sitwasyon dyan? Pinky, 2 araw bago ang umuugong na di umano'y malakihang kilos protesta kontra korupsyon, nananatili namang kalmado at tahimik ang sitwasyon dito sa kahabaan ng McKinley Road sa Makati. Tila naghahanda ang ilang residente ng Forbes Park sa di umano'y posibleng rally o mobilization sa kanilang lugar. Nakatanggap kasi ang Billionaire News Channel ng report na pinaghahanda raw nila ang Homeowners Association at barangay tungkol sa heightened security sa exclusive village. Yan ay bunsod ng serye ng corruption scandal sa maanumalyang flood control projects. Kumalat daw ang umuugong na protesta sa September 13 na posible umanong dumaan sa may McKinley Road. Para sa isang taga-Forbes na tumangging humarap sa kamera, pakiramdam niya susugurin sila roon. Mob mentality raw ito, ayon naman sa isa pang residente. Nitong nakaraang linggo, sinugod ng ilang demonstrators at flood control survivors ang opisina ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Pinagbabato pa ng putik ang gate ng kumpanyang pagmamay-ari ng Discaya family, ang kumokontrol ng 9 na construction firms sa bansa. Sinundan nito ng hiwalay namang protesta ng Akbayan Youth. Lalo pa raw nangamba ang Forbes Park residents dahil sa kamakailang bayolenteng protesta sa Indonesia at Nepal na may kaugnayan din sa korupsyon. Tumangging magbigay ng pahayag ang Forbes Park Village Management para raw sa security at privacy ng kanilang komunidad.
Sinuri ng BNC ang nasabing impormasyong kumalat sa Forbes Park tungkol sa protesta. Hanggang sa natuntun namin ang isang Facebook page na nagngangalang Kalayaan kontra Korupsyon. Napag-alaman naming iba-ibang initiatives pala ang mangyayari sa Sabado at posibleng ibang grupo umano ang nagpakalat ng info na nakarating sa Forbes Park. Anila, hindi raw sila aatake sa anumang property, assets o personal belongings ng sinuman. Tumanggi muna silang magbigay ng on-cam interview para umano sa kanilang seguridad. Sa huling monitoring, wala pang opisyal na pahayag ang Barangay Forbes Park at Makati City LGU tungkol dito. Kaugnay pa rin ng mga protesta versus corruption, nagkakasaraw ng mas malawak na protesta laban sa katiwalian na isasagawa sa September 21 ayon sa anti-corruption groups. September 21 kasi ang anibersaryo mismo ng proklamasyon ng martial law. Ayon kay Joshua Mata, co-convener na Nagkaisa Labor Coalition, isasagawa nila ang mas malaking kilos protesta sa People Power Monument kung saan libo-libo ang inaasahang dadalo. Maliban dito, posible ring magkaroon ng ilang pagkilos sa ibang mga lugar. Giit nila, kailangang magkaroon ng moral urgency at collective action sa mga nangyayari sa ngayon. Bilyong-bilyong pisong nakulimbat mula sa Kabanang Bayan raw ang issue. Sa pagkilos sa EDSA Shrine ngayong araw, nais din nilang ilabas ang SALN ng mga public official na dawit sa flood control scandal. Sa isang pahayag, pinawi naman ng NCRPO ang pangamba ng marami at sinabing handa sila sa anumang sitwasyon. Nagpaalala rin ito sa publiko na ang freedom of expression maaaring isagawa peacefully and responsively para hindi malagay sa alanganin ng kaligtasan ng publiko. Pinky, kanina nakausap din natin ang iba pang progressive groups kabilang ang Bayan o Bagong Alyansang Makabayan at ayon kay Secretary General Mong Palatino, normal lang daw yung pag-aalala ng mga residente pero higit daw na dapat mas ituon ang kanilang pansin sa mga sangkot na opisyal sa anomalous flood control projects at anila welcome daw ang Forbes Park residents na sumama sa kanilang protesta sa September 21 at kahit mga taga Forbes Park o sino mang mga individual dahil mapayapang protesta naman daw ito at sa ngayon hinihintay pa natin ang official statement ng Barangay Forbes Park at Makati City LGU pero muli iginiit nga ng NCRPO na handa silang siguraduhin ang kaligtasan. Pinky. So far, tahimik pa Rian Hana. May nakikita ka bang dagdag na pulis o security personnel sa paligid? Yes, Pinky, kanina o mga around 4 or 5 p.m. Kapansin-pansin yung ilang mga nagro-ronda na security personnel sa kahabaan ng EDSA Buendia doon sa may front or main entrance ng Forbes Park, maging dito sa kahabaan din ng McKinley Road hanggang dito sa may San Antonio Plaza. Pero so far naman kalmado pa rin yung sitwasyon ngayong gabi. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Hannah T. Live mula sa McKinley Road sa Makati. Umabot na sa 25 ang namamatay sa pagsiklab ng anti-corruption protest sa Nepal. Ang latest sa tinaguriang Gen Z Revolt sa Agenda Report ni Francis Folve. Sa pagsabog ng protesta sa Nepal, nagliyab ang mga government building mula Supreme Court, Parliament at bahay ng mga opisyal. Kasama riyan ang private residence ni Prime Minister KP Sharma Oli na ikinamatay ng kanyang asawa. They ruled for several years. They cheated the poor and spent the money of the citizens for their own benefit. Humupa ang tinatawag ngayon na Gen Z Revolt matapos magbitiw sa pwesto ni Oli. Ang dating Chief Justice ng Nepal na si Sushila Karki ang napili ng mga rallyista bilang interim Prime Minister. Ipinatutupad ngayon ang curfew sa Kathmandu kung saan nagpapatrolya ang mga sundalo. ₱25 ang namatay at higit 600 ang sugatan sa protesta.
na sumiklab dahil sa planong social media ban ng gobyerno. Mga Gen Z na galit sa korupsyon ang pasimuno ng pagkilos. It is a historical revolution which has awakened me and my fellow countrymen. Our times are changing with the change in the government. Now, the citizens will get the rightful share of what they deserve. Dito sa Pilipinas, todo bantay ang PNP sa sitwasyon. Handa raw ang puwersa na tugunan ng anumang public outrage dahil sa flood control scandal. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Inilabas na ng Malacanang ang kautusan para sa pagtatatag ng independent body na mag-iimbestiga sa korupsyon sa gobyerno. Alamin ang mandato nito sa agenda report ni Ivy Reyes. Inilabas na ang executive order na bumubuo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Integrity at independence ang criteria for appointment ng Pangulo. Sa bisa ng Executive Order 94, formal lang inanunsyo ng Malacanang ang subpoena power na komisyon para magpatawag ng individual at magdemand ng anumang dokumentong kailangan nila sa investigasyon. Kapag may reasonable belief ang ICI na sangkot ng isang individual sa anomalya, may kapangyarihan din itong mag-freeze ng assets at magpataw ng whole departure order. Mandato na ng independent body ang magrekomenda ng karampatang administrative, civil o criminal liability sa sinumang mapatunayang guilty. Ang sakop ng investigasyon ang huling 10 taon ng mga proyekto, lalong-lalo na ang mga flood control project. Nauna ng pinana ng publiko ang investigasyon ng Kamara matapos masangkot ang ilang mga kongresista. Wala pang inaanunsyo ang palasyo kung sino ang bubuo ng independent body. Pero matapos umugo ang balitang isa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, naharang daw ang appointment dito dahil sa umano'y connection niya kay former President Rodrigo Duterte ayon sa source ng BNC. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Senador Amy Marcos no-show sa Marcos Day sa Ilocos Norte. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA Boni MRT Station. Gapang ang mga sasakyan sa northbound lane. Mas malala sa PDAP scam, ganito inilarawan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang tumitinding flood control scandal. Git ng Senate Blue Ribbon Committee Chair, walang sasantuhin sa investigasyon. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. One of the most challenging ito actually kasi complex at saka masyadong widespread. Kaya hindi mo alam kung sa katutungo kasi nakakahilo kung ano yung uunahin mo. Also the worst that you've seen so far? I think so, yes. Even worse than yung Napoles. Sa tagal ng panahong investigador, si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, kinumpirma niyang mas malala pa sa pork barrel scandal ang flood control issue. Ngayong siya na ang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair, hindi raw siya mag-aatubiling magpatawag ng sino mang sangkot sa maanumalyang flood control projects.
mapakapwa mambabatas man o opisyal ng gobyerno. 2013 nang pumutok ang PDAF scam dahil sa guni-guning transactions sa non-existent na mga NGO kung saan tinurong mastermind nito ang negosyanteng si Janet Lim Napoles. Nadawit din doon ang ilang mambabatas kasama si Senador Jinggoy Estrada at nooy kapwa niya senador na sina Juan Ponce Enrile at Bong Revilla. Higit isang dekada ang makalipas, dumadaan ulit sa hamon ang Kongreso. Sabi ni Senate President Tito Soto sa Bilyonaryo News Channel, under fire ang naging dating Senate leadership na pinamunuan ni Senator Cheese Escudero. Kaya raw nagkaroon ng kudeta nitong linggo. Matatandaang dumaan sa hot seat si Escudero dahil sa pag-amin nitong top 2022 campaign donor niya si Lawrence Lubiano na pangulo ng Centerways Construction, isa sa top 15 contractors na nakakuha umano ng billions worth of flood control projects. Galit na raw si Soto sa laki ng flood control scandal at wala dapat santuhin sa issue. Sana hindi magbago yung ganong masustain, yung ganong determinasyon, yung ganong sinseridad. Otherwise, wala nang maniniwala sa pamahalaan. Yun ang nakakatakot. Hindi rin pinirmahan ni Soto ang hiling ni Curly at Sara Diskaya na maging state witnesses na nilakad ni dating Blue Ribbon Chair Rodante Marcoleta. Ani Lacson, tama lang daw ang ginawa ni Soto, lalo na't mukhang hindi naman consistent ang mga statement ng tinaguriang flood control king and queen. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Walang saysay. Ganyan sinalag ni dating Congressman Robert Ace Barbers ang pagdawit kay House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. May tagapagsalita na rin si House Speaker Martin Romualdez, si former Quadcom Overall Chair at Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. At ang isa sa mga issue na una niyang sinagot, ang mga banat ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga laban kay Romualdez. Kung ang basihan ay yung hearsay, o kung ang basihan ay yung mga binigay na mga statement ng mga nag-witness dito sa investigasyon sa flood control, it's nothing but just hearsay. Nauna nang sinabi ni Barzaga na kung may dapat mang imbestigahan sa flood control scandal, si Romualdez daw ito. May personal knowledge din daw siya sa koneksyon ni Romualdez sa issue. Sagot ni Barbers, wala siyang minention, although sinabi lang nga niya na magkaroon ng investigasyon. That is what the House is doing now, no? Nilinaw ni Barbers na hindi siya tinalaga dahil sa mga paratang kay Romualdez. Nais lang daw talaga ni Speaker na mas masagot ang mga katanungan. In this case, kasi nga medyo mahigpit o hectic yung schedule ng ating Speaker, kaya he asked me to be his spokesman on certain issues, and which I am willingly accepting. Magkaiba rin daw ang tungkulin nila ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na siyang tagapagsalita naman ng Kamara bilang isang institusyon. At bilang spokesperson ng House Speaker, pinabulaanan ni Barbers ang mga usapin na magbibitiw na sa pwesto si Romualdez. There's no reason for the Speaker to resign or step down. The clamor is not among the members who gave their full trust and confidence in him. Anya, the rumors also make no sense at hindi rin daw niya narinig ang usap-usapang ito. Para sa agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel. Isa si Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran sa mga nakakaladkad ngayon sa flood control scandal. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, bilyones ang nakubra umano ng kanyang kumpanya. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Higit 1 trillion pesos ang alokasyon ng DPWH sa ilalim ng 2025 National Budget. At pagdating sa infra projects, isa ang Central Luzon sa may malaking bulto ng pondo. Ayon sa DPWH website, nasa mahigit 2,300 na mga proyekto ang naitala sa buong rehiyon para sa taong 2025 na nagkakahalaga ng halos 91 billion pesos. Sa laki ng pondo, mahigit 7% dito o katumbas ng 6.6 billion pesos, tila nakubra lamang ng isang pamilya. Sa pagharap ni former Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Kamara, idinawit niya sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa mga umano'y tumatanggap ng tongpat sa flood control projects.
Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. Thank you. Please proceed with your handwritten statement. At ang SOP nito ay 30% din. Agad na sinalag ng dalawang senador ang mga paratang at sinabing wala itong katotohanan. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa mga binanggit na proyekto ni Hernandez, ang mga kontratistang Alpha and Omega General Contractor and Development Incorporated at ang Third Star Builders Incorporated ang top proponents ng mga ito. Pagmamayari ng mga diskaya ang Alpha and Omega. Ang Third Star Builders naman, pagmamayari ni ang Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran. Based ang kumpanya ni Beltran sa Guagua, Pampanga. Mula 2016 hanggang 2025, aabot sa 127 DPWH contracts na nagkakahalaga ng 8.4 billion pesos ang nahawakan ni Congressman Beltran sa Central Luzon. Ngayong 2025, siyam ang nakuhang kontrata ng representante ng mga magbubukid sa Kongreso. Nagkakahalaga ito ng 948 million pesos. Sa mas malalim na pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na hindi lang isang Beltran ang kumukubra ng malalaking kontrata sa rehiyon. Daughter-in-law ni Congressman Beltran si Maria Criselda Margarita Beltran o mas kilala sa pangalang Dada na may-ari naman ng 1116 Construction. Based ang kumpanya sa Apalit, Pampanga kung saan kapatid naman ni Dada ang alkalde na si Oscar June Tetangco. Mula 2016 hanggang 2025, nakakubra ng 136 infra projects ang 1116 Construction sa Region 3. Katumbas ito ng 11.1 billion pesos. At karamihan ng mga proyekto makikita sa Pampanga at Bulacan. Kapansin-pansin din ang biglaang paglobo ng bilang ng mga proyekto ng 1116 Construction sa mga nagdaang taon. Mula 2016 hanggang 2022, hindi lumalagpas ng 10 ang mga proyektong na-award sa kumpanya. Halos trumipli ito noong 2024 at nakatanggap ng 27 projects. 2025 naman, nang biglang umakyat sa 58 projects sa buong Central Luzon ang nakuha ng kumpanya na nagkakahalaga lang naman ng 5.6 billion pesos. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang pahayag ng mga Beltran sa kasalukuyan. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ipinagdiriwang ngayon ang Marcos Day, ang pag-alala sa kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa Batac, Ilocos Norte. Pero no-show si Presidential Sister at Senador Amy Marcos. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Minsan ang inamin ni Senador Amy na matagal na silang hindi nag-uusap ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Wala naman daw personalan at walang family feud. Pero kapansin-pansing wala ang senadora sa 108th birth anniversary ng amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa Batac, Ilocos Norte. Nag-post lang siya ng birthday greeting sa kanyang official social media page at sinabing inspirasyon niya ang ama sa serbisyo publiko. Under Proclamation 1010, special non-working day sa Ilocos Norte ang September 11 o Marcos Day bilang pag-alala sa kaarawan ng dating Pangulo. Sa kanyang pahayag, sinabi ni PBBM na sakripisyo para sa serbisyo ang legasiya ng kanyang ama. And we must always continue to sacrifice and to remember that sometimes the best thing to do, the most honorable thing to do is the hardest thing that you have to do. But that is the sacrifice that we make, and that is the commitment that we have to the service of Filipino people. If you are going to be a good Ilocano, if you are going to be a good Filipino, then you must be willing to sacrifice everything, including your life, for the Filipino, for the Philippines. Dumalo sa taunang Natnateng Cook-Off ang First Family, isang tradisyon sa Batac kung saan bida ang iba't ibang specialty ng mga munisipalidad sa lalawigan gaya ng dinengdeng at Natnateng salad. Ang Natnateng ang Ilocano word para sa gulay. Matapos ito, bumisita sa Ferdinand E. Marcos Presidential Center ang pamilya. Kilalang kaalyado ni Senator Amy si VP Sara Duterte, ang estranged unity partner ni PBBM. Sa kabila nito, wala naman daw lamat ang kanilang relasyon ayon sa palasyo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
Isa si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson sa sinasabing bubuo sa independent body ni PBBM na mag-iimbestiga sa flood control scandal. At kaugnay niyan, makakausap natin si Secretary Singson. Magandang gabi po sa inyo. Sec? Good evening, Corina. Good evening. Yes, sir. Kumpirmado na po ba na kayo po'y isa sa bubuo ng independent body na ito ni PBBM? I'm not sure because I was asked and I said if the president thinks I can help, I'm open. But until that is made a formal announcement, I'm sure marami din kino-consider iba. Ayun. So, pero natanong po kayo at hindi pa opisyal. Yes, I was asked if I will make myself available. And I said if the president thinks I can help, I'm okay. Yes, sir. But of course, the final decision is all up to the president. Opo. So, Secretary Singson, meron na po, sigurado umaandar na po yung inyong utak, ano po, where you're going to start and where it should end. So, ano po ang simula? Kung kayo po ang tatanungin, paano po sisimulan ang lahat ng investigasyong ito sa 15 contractors pa lang po na top? Yes. Who are not necessarily guilty of anything yet until uncovered. So saan po kayo magsisimula? Well, I'm happy that Secretary Vince started the ball rolling. No? With all the names that have come out of the House and the Senate, merong ng clear violations in terms of procurement, in terms of clearly anomalous, graft-ridden transactions have been found. No? So, as I said, I'm happy that Secretary Vince started the ball rolling, identifying people who should be charged for plunder, at the very least, because most of these transactions are all beyond 50 million. And when you charge someone with plunder, it has to be beyond reasonable doubt. And apektado lahat, no? Kahit sino, kahit private sector, no? Tangay dyan. No? Opo. Kapag plunder, ano po nga ba ang katapat na parusa kapag ikaw po'y napatunayang guilty of plunder? I think forever jailed. Ayun, parang okay, reclusion perpetua, kumbaga. Yes. Okay. Kayo po ba'y nasa-shock doon po sa pagbagsak ng mga pangalan, ng mga contractors, ng mga miyembro po ng lehislatura? Oo nga. In fact, I was following some of the hearings and I think if I'm not mistaken, they mentioned as much as about 60 plus congressmen are also contractors. No? Mm-hmm. And I see some of the congressmen were former contractors. No? So, napakaliwanag na may connection. No? Mm-hmm. So, kapag binanggit po halimbawa ang pangalan ng isang senador o isang congressman, paano po sa inyong palagay ito'y mapapabulaanan? Because everyone is considered innocent until proven guilty. Paano po ngayon nila patutunayan na hindi ito totoo? Well, unang-una may paper trail. No? Clearly, yung sa insertions pa lang makikita na kung. And we have identified more or less yung saan may insertions 1 billion and above. No? We have that information already. Anong distrito and so on. No? So talagang there was a conspiracy involving DPWH, members of the House or the Senate, and contractors. No? Okay. So, talagang nagkaroon ng connivance, nagkaroon ng talagang nagkalutuan. No? So, they threw away all of the government rules on procurement, identification of right projects, right costs. They threw it all out. Opo. So, paper trail and money trail ang kailangang mapatunayan. Hindi naman lalabas yung pera niya nang walang transaction document. Opo. From the time the project was identified and inserted, who conducted the bidding, sino yung mga member ng Bids and Awards Committee, sino nag-inspect, sino nagtanggap, sino nagbayad.
Saan dineliver? All of that is documented. Saan dineliver? Kailan? May litrato ba? Yung ganon. Okay. Pero yung magkatabi po sa litrato, that does not necessarily construe evidence. Ay, alam mo naman ng Pilipino, parating pa-selfie, pa-photo, pa ganon. May celebration, everybody's there. No? So, to me, circumstantial, but not sufficient to say that person is guilty. Galit na po daw ang tao, Mr. Secretary. Of course. Yes. In fact, that's my frustration, no? Sabi nga, nung nasa UP kami, tuition fee increase lang na maliit. Nasa kalye na kami, wala nang pasok. So, I mean, this is where I'm saying we have lost, and this is taken from Secretary Justice Stanislao, we have lost our civic mindedness. People have been so complacent, and we keep electing the same people, and then look at what they've done, no? Natulog tayo sa pansitan, let's face it, including myself. Sasama po ba kayo sa, mayroon po yatang mga street protests? On September 21, there will be one. Kayo po ba may balak sumama sa mga ganitong protesta? Siyempre. Ayun, okay. So, last question, sir. Conviction, parang conviction ang hinihintay ng mga tao. Sa palagay po ba ninyo, kaya po talaga ng ating sistema na magpakulong ng malalaking mga pangalan sa panahon ngayon? Of course. Kaya pa naman with overwhelming evidence, no? Meron makukulong at meron. And I hope more are brought to justice. Hindi sobra-sobra, Corina, ang ginawa, no? Just in 1 year alone, we're talking of 450 billion pesos gone to waste. I see. Okay. Pahabol pong tanong, pinigilan niyo po ba daw ang pag-promote kay Yusek Bernardo? Of course. Ang nangyari dyan, pumasok sa amin, but I reassigned him back to the city of Manila as city engineer during the term of Mayor Erap Estrada as mayor. So sabi ko kay Robert, sa city engineering office ka para tulungan mo ang DPWH to secure all the right-of-way and permits needed by DPWH in the city of Manila because we're doing a lot of projects there. No? So, yun. And then, to my surprise, when I left, he became ASEC, USEC in a very short period. Ayun. Okay, may tanong po si Pinky Webb, Mr. Secretary. Yes, Pinky. Hi, Secretary. At siguro just one question on my end, no? Doon po kasi sa mga nagtatanong, syempre ang tawag po dito siguro web of corruption, di ho ba? Secretary Babes, sino ho ba ang pinaka nakikinabang dito sa mga corruption o sa kickback? DPWH ho ba, politiko ho ba, o yung contractor? Pare-pareho eh. All in the same pie. Parte-parte. So, you know, what ends up in the project, as Mayor Benji mentioned, and also Senator Ping, 30%, no? Anong mangyayari? So, in other words, 60 to 70% goes to pockets, no? And if you look at the 450 billion I mentioned earlier, you can imagine, hindi ko makompute, 70% of that went to pockets. All right. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong oras. Let me just add quickly, no. I looked because people were asking where is the flood control master plan of the river basins. If those river master plans were only implemented, not more than half of the budget that went to flood control could have financed all the master plan and completed the master plans. Kalahati lang. Natapos sana yun. At just to follow up, Secretary, nasabi ko na rin po ito in the past, meron nga pong opinion or editorial hinggil dyan na nagsasabi that during the Pinoy administration, meron daw talagang master plan. Kaya lang, ang naging problema daw dito sa
tinawag na billions down the drain, if I'm not mistaken, ng Inquirer, ay hindi daw itinuloy. Kasi during the Pinoy administration, kung meron man daw yung master plan na yon, ay syempre during that term ay nabuo lang ata around 30%, which is supposed to be followed by the next administrations. Tama ho ba to, Secretary? That's correct. But we had already the plans for the major river basins, no? May estimates na yan. That's why when I started looking at the data, you can go to Google, hanapin mo yung master plan for Metro Manila. Nandiyan dyan. Cagayan River, the biggest rivers. The second biggest is Rio Grande of Mindanao. No? So, nandiyan dyan lahat. And completing them would only have cost about 700-800 billion. How much was allocated to flood control during the last two administrations? 1.7 trillion. No? More than enough to finish the flood control master plan of the major rivers. Okay, sabihin mo na hindi kompleto. They had how many years? More than 10 years. All right, maraming salamat po sa inyong oras, former DPWH Secretary Rogelio Babes Singson. Thank you, sir. Kasado na ang House deliberations para sa 2026 budget ng Office of the Vice President bukas. Pero bago ang pagtalakay dito, pinuna ang 2025 travel expenses ng pangalawang Pangulo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. 20.68 million pesos. Ito ang kabuuang gastos ng Office of the Vice President sa naitalang foreign at local trips as of July this year. Ayon yan kay OVP Budget Division Chief Attorney Kelvin Tenido. 13.207 million pesos daw ang nagasta ng OVP para sa local travels, na 40% ng kabuuang 2025 budget ng ahensya. 7.473 million naman daw ang nagastos para sa foreign travels, na 25% ng kanilang 2025 appropriation. More or less around 20 million has been obligated for the travels of the Vice, for the travels of the OVP, and including the expenses of the security personnel and the civilian personnel. Pero nilinaw ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na si Vice President Sara Duterte ang nagbabayad ng kanyang foreign trips. We'd like to emphasize that all the travel overseas of the Vice President is covered by a travel authority and did not include any public funds. Did not use any public funds. Ang sinasagot lang daw ng OVP sa foreign travels ay ang security at civilian personnel ni VP Sara. May natitira pa rin daw na 24.026 million pesos para sa overseas trips at 17.586 million sa local trips. 20 million pesos naman ang alokasyon ng OVP travel expenses sa ilalim ng kanilang 903.895 million 2026 National Expenditure Program. Ito raw ang kanilang pinakamababang alokasyon magmula 2023, habang nakapagtala naman sila ng 31.5 million pesos bilang pinakamataas na pondo. Hindi pa rin daw sigurado kung dadalo ba si VP Sara sa OVP budget deliberation ng House Appropriations Committee bukas. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Kilalang Trump ally at right-wing activist Charlie Kirk patay sa pamamaril. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA. Guadalupe naman, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Patay sa pamamaril ang American right-wing activist na si Charlie Kirk. Tinamaan siya sa leeg habang nasa event sa isang universidad sa Utah. Binaril si Kirk ng sniper habang sinasagot ang tanong tungkol sa gun violence at mass shooting sa Estados Unidos. You know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. Agad kinundena ni US President Trump ang pamamaril kay Kirk na isa sa mga kilala niyang kaalyado. Tinawag niya itong a dark moment in America. At large pa rin ang suspect. Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom. Mas pinaigting pa ang HIV prevention campaign sa Ilocos Region, kasunod ng pagsirit ng kaso sa Pangasinan. Inilunsad din ng isang programa para maiwasan ang maagang pagbubuntis. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. 118 na bagong kaso ng HIV ang naitala sa Pangasinan sa unang 4 na buwan lamang ng 2025. Ito raw ang pinakamataas na bilang sa Ilocos Region. Kaya naman pinaiigting ang mga HIV prevention campaign sa mga kabataan, pati na rin ang kampanya laban sa unplanned at child pregnancy. Kasama riyan ang Take the Safe Sex Pledge ng DOH Regional Office na inilunsad sa Bunuan Bukig National High School sa Dagupan City. Daan-daang estudyante ang lumahok sa pledge signing ceremony. Ayon kay Dr. Paula Pasidionco, ang tamang kaalaman tungkol sa safe sex ang magliligtas sa atin sa HIV at iba pang sexually transmitted diseases, pati na rin sa child pregnancy na isa pang nakababahalang problema ngayon. Sa nagdaang budget hearing, isa ang child pregnancy pati na ang paglaganap ng HIV sa sinasabi ng ilang mambabatas na dapat pagtuunan ng atensyon at mga programa ng DOH. Sa ngayon, may libreng antiretroviral drugs para sa persons living with HIV. Libre rin ang HIV testing sa mga DOH-designated treatment hubs. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Mga tauhan ng DPWH hindi muna pinagsusuot ng uniform ni Secretary Vince Dizon. Ang dahilan susunod sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane.
light naman ang southbound lane. Pansamantalang sinuspindi ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagsusuot ng uniform ng mga opisyal at empleyado ng ahensya. Ilan daw kasi sa mga ito ang hinaharas dahil sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Elijah Bonzo. Sa gitna ng flood control scandal, paalala ni Secretary Vince Dizon na hindi lahat ng mga manggagawa ng DPWH ay sangkot sa issue. Matapos yan nang maglabas sila ng memorandum na sinususpende muna ang pagsusuot ng uniforme ng mga opisyal at empleyado. Nakarating kasi kay Dizon ang physical and verbal harassment na natatanggap ng mga ito. Unang-una, the people have every right to be angry. The president himself is so angry, he was almost brought to tears during an interview a few days ago. Sino ba naman ang hindi magagalit? Nakikita mo yung mga pinagagawa nitong mga hayop na to sa pera ng taong bayan. Masakit, pero ulitin ko, marami dito sa DPWH, higit na nakararami, hindi ganito. Maayos yan, honest yan. Ayon kay Dizon, nanggaling ang panukalang ito mula mismo sa unyon ng DPWH. Aminado ang kalihim na na-overwhelm sila sa dami ng kabi-kabilang anomalya. At humihiling ako ng tulong sa taong bayan. No? I-channel po natin ang galit natin para hulihin pa ang mga ito. Hanapin niyo po sila. Padagan niyo po sa amin. Ani Dizon, titiyakin nila na mapakinggan ang lahat ng hinain ng taong bayan at masingil ang mga may pananagutan. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Mas uminit ang spekulasyong in a relationship sina wrestler turned actor Dave Bautista at Bulgarian actress Maria Bakalova. Ayon sa isang WWE blogger sa Instagram, inamin na umano ito ng 56-year-old na aktor. Una na ring nag-post si Bakalova ng picture nilang dalawa at nag-comment pa si Bautista ng heart emoji. Nagkasama sina Bautista at Bakalova sa Marvel film na Guardians of the Galaxy. Noong 2021, na-nominate si Bakalova for Best Supporting Actress sa Oscars dahil sa kanyang performance sa Borat subsequent movie film. Another new couple alert, nasa dating stage sina tennis star Carlos Alcaraz at Sports Illustrated swimsuit model Brooks Nader. Kinumpirma ito ng kapatid ni Nader sa E! News. Unang nalink ang Dancing with the Stars alum sa isa pang tennis star na si Jannik Sinner. Pero itinanggi ito ni Nader sa isang TV guesting last week. Noong July 2024, inamin naman ni Alcaraz na single siya and he's looking for someone. Pero mahirap daw to meet the right person as a tennis player dahil parati siyang nagta-travel. Designer Mark Baumgartner balik entablado matapos ang halos isang dekada. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane.
Nagsiso battle ang dalawang ultra-bilyonaryo na si Elon Musk at Oracle co-founder Larry Ellison para sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Naging top 1 si Ellison sa pagbubukas ng stock market sa Wall Street noong Miyerkules. Ito ay matapos tumaas ng 40% ang stocks ng Oracle. Pero tumagal lang ito ng ilang minuto at back on top na ulit ang Tesla CEO na bumaba ang stocks ng Oracle. Posible pa rin naman itong mabago dahil $1 billion lang ang lamang ni Musk. 384.2 billion ang kanyang net worth, samantalang si Ellison ay $383.2 billion. Pinaghahandaan na ng Philippine team ang World Youth League 2026. I-host ito ng Karate Pilipinas sa bansa at inaasahang maglalaban ang 3,000 atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez ng Abante. Tiwala si Karate Pilipinas President Richard Lim na nasa mabuting kamay ang kinabukasan ng Philippine Karate. Ayon kay Lim, patuloy ang pagdami ng grassroots activities sa buong bansa na nagsisilbing breeding ground ng mga susunod na kampyon. Matapos ang matagumpay na Asian Youth Karate Championships na nilahukan ng 35 bansa, mas malaking laban ang nakatakda sa Pilipinas, ang World Youth League sa susunod na taon. Ayon kay Karate Pilipinas President Richard Lim, 70 hanggang lampas 100 bansa at mahigit 3,000 kabataang atleta edad 12 hanggang 18 ang inaasahang sasabak sa event. Dagdag pa ni Lim, mahalaga ang international exposure para sa mga batang karateka ng Pilipinas at kung hindi madadala mga bata sa abroad, tiniyak niyang dadalhin niya mismo sa Pilipinas ang mga prestiyosong torneo. Patunay na epektibo ang direksyon ng federation, ang pagbabalik at tagumpay ng SEA Games gold medalist na si Jamie Lim na nagsilbing inspirasyon sa mga kabataang atleta. Pero ayon kay Lim, ang pangunahing prioridad ngayon ay ang paghubog ng susunod na henerasyon ng mga manlalaro. Kasabay ng Batang Pinoy at iba pang youth-centered programs ng Philippine Sports Commission, nakikita ng Karate Pilipinas ang mas malakas at mas organisadong grassroots movement. Sa nalalapit na World Youth League at sunod-sunod na grassroots event, malinaw ang direksyon ng Karate Pilipinas. Nakatuon hindi lamang sa kasalukuyan kundi higit sa lahat para sa kinabukasan ng sports sa bansa. Para sa agenda, Zeus Valdez, Abante. Pasabog ang naging comeback ni celebrated Filipino designer Mark Baumgartner, ang pasilip sa kanyang Engrande at star-studded haute couture show. Sa agenda report ni lifestyle host Marie Lozano. After 8 years, balik runway muli si Mark Baumgartner para sa kanyang haute couture collection. Imagine 2017 pa nang maghuling full runway show si Mark. Kaya ngayon, all eyes ang lahat sa kanyang 65-piece collection. At bago pa man magsimula ang show, binigyan kami ng Mark ng exclusive sneak peek ng kanyang runway collection. '17 pa ang huling full show ni Mark Baumgartner. Isa sa celebrated names ng Philippine fashion ngayon. Isang pagbabalik na hindi lang basta runway show kung hindi celebration ng kanyang artistry, journey at couture ng bansa. So Mark, congratulations after 8 years. Finally, a couture collection again. Why did it take so long? Well, I think after the first solo show 8 years ago, we did some group shows after that, but it took us a long time to kind of do a solo again because we wanted to focus more on growing the brand. I'm kind of OC, I'm quite a perfectionist, so if there's just one thing that's not, like blending in with what I want to happen, or if not all the pieces are fitting, I always just say, I'm the first one to say, let's not force this, let's not push this. And I'm kind of controlling in that sense, so you know me. I know. And when you come back big, because this is 65 pieces. Yeah. How did you put that together? We designed more than 100 pieces, made about
over 80, trimmed it down to 65 after we had the series of fittings with all the models. It's the first time also that we did a collection that I didn't kind of put myself in a box and follow the specific color story. We didn't want that to like hinder our creative. Ang fashion show na ito ay part ng trilogy ng The Art of Living Well-Curated Affairs ng South Links Estate. Isa ito sa pinakabagong property development ng Height Realty sa pamumuno ni President at CEO Kevin Wong. Layunin ng event trilogy ang magtampok ng art, fashion at gastronomy, mga haligi ng isang community na rooted sa konsepto ng a life well-lived. A Song for Myself yan ang title ng couture comeback ni Mark. Binigyang spotlight ang signature niyang wave-like drapings at kanyang iconic Rosetta dresses at mga engranding evening ball gowns. Hindi naman pinalampas ng mga tinaguri ang muses ni Mark ang milestone na ito. Isang milestone at new chapter para sa Filipino designer na si Mark Bumgarner. At isang gabi ng celebration ng sining at a life well-lived. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel. Bukod sa mga litratong kasama ang umano'y mga kontratista, nakalkal din ng netizens ang tila resibo sa madalas na pagbiyahe ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde simula nang maupo sa pwesto. Saan-saan nga bang mga bansa nakalibot ang kongresista? Alamin sa Agenda Report ni Joan Manalo. Nananatiling mainit ang mata ng publiko kay Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, lalo na ngayong dinawit siya ng kontratistang si Curly Discaya sa flood control scandal. Ani Discaya, isa raw si Atayde sa mga nag-solicit ng pera sa kanya noong makakuha siya ng kontrata para sa isang proyekto. Kaya naging tampulan ng kritisismo ang pangalan ni Atayde, lalo pat kitang-kita ang tila maluhong pamumuhay nito sa social media. Sa Instagram posts ng artistang si Maine Mendoza na kanyang asawa, makikita ang iba't ibang foreign travels ni Atayde. April 2024 na magpunta sa Osaka, Japan ang mag-asawa. Nasundan naman ito noong May 2024 ng mga larawan na nasa iisang yate sila kasama ang mga Soto. June 2024 naman nang mag-post si Mendoza ng isang larawan na naka-scuba diving gear sila at sakay din ng isang yate. At noong July 2024 ay nasa Greece ang mag-asawa. Sunod-sunod naman ang naging foreign trip ng dalawa noong August 2024 mula Switzerland, Antwerp, Florence, Italy at muli sa Greece. Noong November 2024 naman ay nagpunta ulit sa Japan sina Atayde at Mendoza. Ang travels ng mag-asawa halos kasabay rin ng mga bagyo at pagbaha sa bansa. July 2024 nang binalitang binaha ang ilang bahagi ng Barangay Santo Domingo at NS Amoranto na bahagi ng Quezon City 1st Congressional District. At noong pumunta August this year ang BNC sa Barangay San Antonio na bahagi rin ng QC 1st District ay matinding pagbaha rin ang inabot nito. November 2024 naman nang sinalanta ng 5 magkakasunod na bagyo ang bansa kung saan di rin nakaligtas ang Quezon City. Kaya sinasabi ng iilan, panahon na raw para ipaliwanag kung saan nga ba galing ang yaman ng mga tulad ni Atayde na sangkot ngayon sa anomalya ng flood control. Sinubukang kunin ng Billionaire News Channel ang pahayag ni Atayde patungkol sa issue, pero wala pa rin itong tugon sa ngayon. Personal ding binisita ng BNC ang kanyang tanggapan, pero staff lang ni Atayde ang naabutan ng team at babalikan na lang daw kami nito. Giit naman ng kanyang asawang si Mendoza, wala raw ni isang bahagi ng kanilang pamumuhay ang galing sa tax ng taong bayan. Lahat daw ng mayroon sila ngayon ay produkto ng kanilang pagtatrabaho at pag-iipon. May kakayahan din daw ang kani-kanilang mga pamilya na suportahan ang kanilang pamumuhay. Kaya hindi raw niya matatanggap ang mga akusasyon na nagnanakaw sila mula sa kaban ng bayan. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Isa pang Throwback Thursday. Usap-usapan muli sa social media ang pagdalo ni Congressman Arjo Atayde sa Game 7 ng PBA Semifinals sa Araneta Coliseum noong Hulyo. Bukod kasi sa kanyang brother-in-law Sanjo Marudo at kay Daniel Padilla, kasama niya rin dito si former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Napansin pa ng netizens ang kanilang mga ngiti, kaya hirit nila, close at unbothered yarn.
noong eleksyon noong Mayo, kumandidato pero nabigo si Sanjo na makapasok sa Kamara bilang second nominee ng ASAP na party list. Back to you, Pinky and Corina. Bagay talaga sa'yo ang babbler. Kaya nga pinagandaan ko yan kay bagong Amerikana ko ngayon Halatang bagong Amerikana ni kasi award bagong winner ka na. plancha, walang gusot katas ng award. Salamat sa sponsor, si Mrs. Kita mo, sponsor niya si Mrs. Buti pa siya may sponsor. Naglipa na ang mga pangalan na naman. Marami na naman nadagdag today, right? Parang nabibingin na ako. TMI nga, too much information. Parang too much information. We're just getting started. Yeah. So, kung dun sa mga nagtatanong yung susunod na hearing, supposed to be Monday sa House. Yes. Tapos, ang Senado, humingi ng extension si Senator Ping Lacson, who's the chairman of the Blue Ribbon Committee, ng ilang araw. So, yung kanilang hearing naman mag-uumpisa sa Thursday next week. Matutuloy pala sa Thursday next week. Ayun. Well, talagang chief investigator ang dating ni Senator Ping ngayon. At marami tayong naririnig na kanyang mga nadiskubring bago na sigurado malalaglag na naman tayo sa ating mga upuan. Pero antabayanan na lamang. Yun. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.